Ngayong umaga, bukod sa pagpapakawala ng dalawang ballistic missile patungong gitnang Israel, medpatupad din ang mga Houthi ng total na pagbabawal sa paglalayag ng mga barkong Israeli sa Dagat Pula. Idineklara ng grupong suportado ng Iran na lahat ng barkong may kaugnayan sa Israel sa lugar ay lehitimong target militar. Ito ay nagmamarka ng malaking paglala ng mga Houthi sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Maraming dapat talakayin. Major General sa Reserba, Eitan Dangot, simulan natin sa iyo at sa banta ng mga Houthi at epekto nito sa kasalukuyang pangyayari. Narinig ko na ito pero tingnan mo, hindi naging aktibo ang mga Houthi nitong mga nakaraang buwan kahit may paglala sa pagitan ng Israel at Iran. Kaya bakit sila nakikialam na yon? Sa tingin ko, gusto nilang ipakita ayon sa hiling ng Iran ang pagkakaisa ng mga Shia na grupo tulad ng Houthis, Tehran at pati na rin ang Hezbollah sa Lebanon. Pangalawa, sa tingin ko alam ng mga Houthi kung gaano kalaki ang naging kapalit ng huling pag-atake nila laban sa Israel o sa mga Amerikano. Habang naroon ang Estados Unidos sa lugar, sa tingin ko naiintindihan ng mga Houthi ang halaga ng hindi masyadong malalim na pakikialam. Kaya dapat natin seryosohin ang sinasabi nila at bumuo ng sagot kahit para lang sa isang misil na pinakawalan nila ngayon laban sa Israel. Kailangan nating tumugon. Dapat maintindihan ng mga Houthi ang wika ng kapangyarihan tulad ng pagkaintindi nila sa wika ng politika. Pangalawa, sa tingin ko, dapat mag-organisa ang Israel ng paraan ng koordinasyon at kooperasyon kasama ang Estados Unidos at iba pang mga bansa. Mula sa kanlurang bahagi na humaharap sa ganitong uri ng problema sa Red Sea patungo sa Suez Canal, kailangan magkaroon ng isang organisasyon na makakatulong para malampasan ang ganitong pangyayari. Sa tingin ko, pinag-isipan ng Houthis ang sinasabi nila. Tahimik sila at marami silang salita pero kaunti ang gawa. Kailangan nating maging mapanuri sa kanila. Tuloy pa rin ang mga proxy ng Iran sa kanilang gawain kahit limitado. Ariel Oseran, ano masasabi mo? Sa tingin ko, ito ay tiyak na utos ng Iran. Tinitingnan natin ang mga pahayag ngayong gabi mula sa commander ng IRGC Quds Force, Ismail Qaani. Ang Quds Force ang responsable sa proxy network na ito. At ito ang sinasabi ni Qaani. Mula Strait of Hormuz hanggang Bab al-Mandab at Persian Gulf hanggang Red Sea, magkakaroon ng bagong security belt of resistance. Kapag ang isa sa atin ay nangangailangan, ang iba ay tutulong agad sa kanila. Ito ang mensaheng sinusubukan nilang iparating, sinusubukan nilang ipaliwanag kung bakit sila nakisangkot sa Lebanon. Sinusubukan nilang muling buuin ang tinatawag nilang axis of resistance. Pero kamakailan lang sa broadcast, ipinaliwanag natin kung paano pumapalya ang proxy network na ito. Nawawala na sa kanila ito. Dekada ng trabaho at bilyong dolyar. Kaya ang sinusubukan gawin ng Iran dito ay ipakita na parang nagkakaisa pa rin ang kanilang axis kahit na nagkakagulo na ito. Dahil kapag kinilala at inamin ng lahat ng panig sa reyon at sa labas nito na talagang bumabagsak na ang proxy network ng Iran, lalong hihina ang posisyon ng Iran. Kaya ayaw nilang ipakita ang kanilang mga baraha. Kaya ipinapakita nila ang kabaligtaran ng totoong nangyayari. Dahil dito, nakisali ang mga Houthi at nagpakawala ng 2 misil. Pero isa lang ang nakalapit sa hangganan ng Israel. Yung isa naman ay bumagsak agad pagkatapos tumawid mula Yemen papasok sa teritoryo ng Saudi. Sinusubukan ng Iran na maisalba ang anumang kaya pa nito mula sa proxy network nito, pangunahin sa pamamagitan ng mga salita. At ikaw naman, Altman, ano ang iyong opinyon? Interesante malaman ang magiging opinyon ng mga historiador pagkaraan ng 10, 20 o 30 taon, Benita, tungkol sa proxy network at estratehikong desisyon. Dahil sa puntong ito, mukhang talo ang Iran dito. Nagdulot ito ng matinding galit sa buong reyon. Napag-usapan natin ang galit sa loob ng Lebanon at kung ano ang naging epekto nito para sa Iran sa loob ng Lebanon. Ibig sabihin, mas komplikado na ngayon ang sitwasyon sa Saudi Arabia. Sa lahat ng bansang ito, Iran ang lumiha ng ganitong uri ng pagkontra. Sa huli, Iran ang nagtatanggol sa mga proxy nito, hindi kabaliktaran. Patuloy ring umuusad ang mundo. May bagoong alternatibo sa Strait of Hormuz.
Nawawala na ang asset na ito para sa Iran. Pinalalawak ng Emirati ang pipeline at dinadala ang langis sa Fujairah habang ang Saudi ay sa Red Sea. Pero pwede pa rin yung harangin ng Houthi, may mas maraming langis. Mas mataas pa ang produksyon ng langis sa Brazil, Guyana at Estados Unidos. Umuusad ang mundo at ayaw nitong hayaan na kontrole ng Iran ang 20% ng supply ng langis sa mundo. Baka ito rin ang dahilan kung bakit mas agresibo ang kilos ng mga Iranian ngayon. Maaring hindi ito ang pangunahing dahilan, pero alam din ng mga Iranian na baka naabot na ng kanilang kapangyarihan sa Hormuz ang rurok. Maraming ulat ay sandangot noong mga unang bahagi ng digmaan tungkol sa koordinasyon sa pagitan ng Israel at United Arab Emirates, lalo na sa usapin ng depensa. Ano pa ang maaari mong maibahagi tungkol sa kakayahan ng Israel na tumulong sa mga kaalyado nito sa Gulpo ngayon, lalo na laban sa banta ng Iran? Mahalaga ito sa pagsusuri ng posibleng mangyari sa rehiyon sa hinaharap. Magsimula tayo sa katotohanan nitong mga nakaraang araw. Nakikita natin na tina-target ng Iran ang ilan sa mga bansa sa Gulpo upang ipaalala sa kanila kung sino ang may kapangyarihan sa lugar na ito. Sa pag-alis ng Estados Unidos, mananatili sila kasama ang mga Iranian. Sa kabilang banda, nakikita ko na ang UAE lang ang tanging bansa na gumagawa ng mga opisyal na hakbang kasama ang Israel. At ano ang benepisyo nito? Ang lokasyon kung saan matatagpuan ng UAE ay napakasensitibo para sa Iran. At ang ganitong kooperasyon sa pagitan ng Israel at ng bansang ito ay parang sagot laban sa Iran. Pangalawa, sa tingin ko ay ginagampanan nila ang pangunahing papel bilang kandidato na pumalit sa Qatar sa Gaza. Alam mo, Benita, ang pinag-uusapan natin ngayon sa mesa kasama ang lahat ng mga tagumpay, bukas ang lugar ng Gaza. May dilaw na linya at geographical na lugar, pero bukas pa rin ito. Hindi pa aktibo ang 20 puntos na plano ni Trump na yon. At ano ang mangyayari pagkatapos? Sa Lebanon, tinalakay natin ang buong programang ito tungkol sa ganitong uri ng problema. Bukas ang lugar. Sa Syria, bukas din. Sa West Bank, bukas ito, pati na rin sa Iran, bukas din. Habang tinatalakay natin ang mga oportunidad, sa tingin ko dapat talagang mag-invest ng malaki ang Israel sa sarili nito. Interes na palakasin ang UAE upang makalika ng ganitong uri ng lakas, palakasin ang kanilang kapangyarihan, palakasin ang kanilang kakayahan. At baka magbigay rin ng lakas ng loob, hindi lakas ng loob, kundi motibasyon sa Saudi Arabia upang makabuo ng malaking bloking pampolitika sa hinaharap. Sa madaling sabi, Owen Altman, may posibilidad bang mas maraming bansa ang gustong sumali sa Abraham Accords dahil sa kasalukuyang mga kadanapan? Sagutin ng maikli. Wala. Tingnan mo, may mga senaryo, pero hindi ito resulta ng digmaang ito. Walang estratehikong tagumpay laban sa Iran para bigyang katwiran yon. Kahit sa Lebanon, sa pinakamainam na sitwasyon, si Joseph Aoun, sa mga dahilan na maiintindihan, ay hindi naman pinag-uusapan ang kasunduang pangkapayapaan. Ang pinag-uusapan niya ay isang kasunduang di-agresyon. Ano mismo ang opinyon mo riyan? 30 segundo. Sa totoo lang, ang Israel ay nakikibahagi sa mga diplomatikong pag-uusap sa Syria, pati na rin sa Lebanon. May mga bansa sa Gulpo na hindi pa kumikilala sa Israel, pero unti-unti nang nagkakaroon ng pagkakaisa ng mga interes. Ibig sabihin ba nito ay mauuwi na sa normalisasyon ng relasyon? Hindi pa rin. Huwag masyadong umasa. 10 segundo. 10 segundo. Isang tao lang ang makakaapekto sa buong rehiyon, Donald Trump. Ang paraan ng pagtatapos natin ay isang kasunduan sa Iran. Ito ang magpapasya ng oo o hindi.